China's rapid military modernization continues to raise alarm across the Indo-Pacific and beyond. In its latest threat assessment report, the U.S. Defense Intelligence Agency highlighted the extent of the issue. Sa mga hindi nakakaalam ay maliit na mitya na lang po ang kailangang sindihan at magsasagupaan na din ng Amerika at China. At kapag nangyari ito ay talaga namang sisiklab na ang pinakamalawak na digmaan sa kasaysayan ng mundo. Dahil kung iisipin, China at Amerika po ang mga bansang merong mga malalakas na armas na kayang gumunaw ng mundo. At sa video nga na ito ay hihimayin natin ang mga posibleng dahilan para maggera silang dalawa. Pero bago yan, paki-like at subscribe naman po ng video na ito. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Hindi na tanong kung mangyayari ba ang digmaan sa pagitan ng Amerika at China. Ang tanong na ngayon ay kailan? Habang lumilipas ang panahon, mas lalong umiinit ang tensyon. Parang dalawang dambuhala na umiikot sa dilim, palapit ng palapit. Ang Taiwan ang posibleng mitya at ang semiconductors ang gasolina. At ang kapalit, ang kapayapaan ng buong mundo. Habang umaasa ang marami sa katahimikan, sa likod ng mga saradong pinto, halata na. Ang mga kilos ng dalawang bansa ay patungo sa digmaan. Mula sa tumatandang populasyon, bumabagsak na ekonomiya, makabagong eroplano pandigma, cyber attacks, hanggang sa nuclear na banta. Hindi na ito simpleng alitan. Isa na itong countdown. Pero bakit ba tila hindi na maiiwasan ang girian? At anong mga leksyong kinatatakutan ng China mula sa giyera sa Ukraine? Balikan natin ang kasaysayan. Pagkatapos ng World War II, humiwalay ang Taiwan sa China. Mula noon pilit iginigiit ng Beijing na ang Taiwan ay bahagi pa rin ng kanilang teritoryo. Pero noong Cold War, kinilala ng Amerika ang gobyerno ng Taipei bilang tanging lehitimong kinatawan ng China, bagay na lalong nagpalala sa sigalot. Sa panahong iyon, komunista pa rin ang China at nakadepende sa Soviet Union para sa teknolohiya at pag-unlad. Wala pa itong kakayahang umatake o manghimasok militarily. Kaya umasa na lang ito sa panahon na balang araw kusa ring babalik ang Taiwan sa piling nila. Ang ideya noon, habang lumalalim ang ugnayang pang-ekonomiya ng Taiwan at China, kusa itong mahihila pabalik. Kaya't hindi sila naging agresibo. Hindi nila ginustong guluhin ang balanse sa rehiyon at galitin ng NATO o ang Amerika. Pero nagbago na ang lahat. Dahil sa pagbabago ng pananaw ng mga taga-Taiwan, lumabo na ang tsansa ng mapayapang muling pag-iisa. Noong taong 1995, halos 80% ng mga taga-Taiwan ang nagsasabing sila ay Chinese o parehong Chinese at Taiwanese. Pero pagdating ng 2023, bumagsak ito sa 28% lang. At halos 67% na ang nagsasabing sila ay puro Taiwanese na lang. Dahil dito, lumakas din ang suporta para sa kalayaan. Ayon sa survey noong 2025, halos 52% na ng mga Taiwanese ang pabor sa pagiging ganap na malaya. Kumpara ito sa 13% lang na gusto ng unification kasama ang China. Para sa Beijing, ito'y isang babala. Kung hindi agad kikilos, tuluyan nang mawawala ang Taiwan sa kanilang kamay. Sa katunayan, iniuugnay mismo ni President Xi Jinping ang pagbabalik ng Taiwan sa tinatawag niyang Great Rejuvenation of the Chinese Nation na target matupad pagsapit ng taong 2049 o 100 taon mula nang maitatag ang People's Republic of China. Kasabay nito, mas lumalapit din ang Taiwan sa Amerika at mga kaalyado nito. Lumalaki ang bentahan ng armas ng US sa Taiwan. Lalong humihigpit ang training at koordinasyon ng militar. Pati Japan at South Korea naglalabas na rin ng pahayag laban sa mga hakbang ng China sa rehiyon. Unti-unti na silang pumapanig sa Taiwan. Pero ang tunay na game changer, ekonomiya. Imbes na mas umasa sa China, lumayo ang Taiwan at pinalawak ang mga trading partners nito. Lalong naging independent, lalo na't hawak ng Taiwan ang pinakamalaking kumpanya ng semiconductor sa buong mundo, ang TSMC. Sila ang gumagawa ng mahigit sa 60% ng global supply ng chips at 70% ng mga pinaka-advanced na klase. Halos isang kapat ng kabuuang GDP ng Taiwan ay mula sa industriya ng semiconductors, isang bagay na hindi kontrolado ng China at sa katunayan ay kakompetensya pa nila. At habang mas lumalayo ang Taiwan sa China, lalong lumalakas naman ang kakayahan ng Beijing na sakupin ito gamit ang puwersa. Ang militar ng China na dati atrasado, ngayon ay isa na sa pinakamodernong hukbo sa mundo. Mula sa ere, lupa, dagat, kalawakan hanggang cyberspace, kaya na nilang magsagawa ng sabayang operasyon. Isipin mo na lang,
Mula 2013 hanggang 2023, mas marami pang barkong pandigma ang inilunsad ng China kaysa sa buong fleet ng mga pangunahing bansang Europeo. Sa ngayon, sila na ang may pinakamalaking bilang ng naval ships sa buong mundo. May halos 234 na barko, kabilang ang 48 submarinong diesel-electric, 12 ng nuclear subs at 3 aircraft carriers, papunta na sa 4. Kung ikukumpara, ang US Navy ay may halos 270 warships. Mas marami nga lang silang nuclear submarines at mas mataas pa rin ang kalidad ng kanilang carrier systems at karanasan sa open sea combat. Sa ere may sarili na ring stealth fighter ang China, ang J-20. Malaki na rin ang inangat ng kanilang bomber fleet, particular ang H-6N na may kakayahang maglunsad ng hypersonic missiles. Malaking pondo rin ang nilaan nila sa drones at unmanned aerial vehicles. At kung pag-uusapan ang depensa, may hawak na silang advanced air defense systems tulad ng S-400 mula Russia at ang sariling gawa nilang HQ-9 na maaaring maging sagabal sa anumang operasyong panghimpapawid ng Amerika. Pero sa lahat ng ito, ang pinakanakababahala para sa Taiwan ay ang tumitinding lakas ng missile arsenal ng China. Ngayon hawak na ng China ang pinakamalaking koleksyon ng ballistic at cruise missiles sa buong mundo. Mayroon silang humigit kumulang 2,200 ground-launched missiles at karamihan dito sapat para maabot ang Taiwan. Kabilang dito ang daan-daang DF-21 medium-range missiles at DF-26 intermediate-range missiles na kayang tamaan ang mga base ng Amerika sa rehiyon, gaya ng sa Guam. Sa simula pa lang ng isang posibleng giyera, tiyak na uulanin ng mga missile na ito ang mga airbase, communication hubs at command centers ng Taiwan. Sabay nito haharangin din ng China ang mga base ng Amerika at mga kaalyado nito sa rehiyon upang pigilan ang mabilis na tulong. Habang nagaganap ito, kayang magsagawa ang Chinese Navy ng blockade o ganap na pagputol sa ekonomiya ng Taiwan habang inihahanda ang mga sundalong panglanding para sa posibleng pagsakop. Ang pagbabagong militar ng China ay hindi aksidente. Bunga ito ng ilang dekada ng tutok na investment, pangongolekta ng teknolohiya, legal man o sa pamamagitan ng paniniktik, at malinaw na plano para sa tinatawag nilang reunification. Ngayong mas advanced na ang kanilang training, ang mga dating military drill na simpleng pagpapakita ng puwersa ay naging mga rehearsal na para sa aktwal na pagsakop at blockade. Mas nakakabahala pa, nakuha ng China ang lahat ng lakas na ito kahit mas maliit ang ekonomiya nito. Humigit kumulang 25% ang layo sa laki ng ekonomiya ng Amerika. Mas nakakagulat kung iisipin mong ilang dekada lang ang nakalipas, kabilang pa ang China sa mga tinatawag na developing countries. Kung susuriin mo ang economic growth chart ng China, lumaki ang ekonomiya nila sa double-digit rate kada taon. Dahil dito na doble ang ekonomiya halos bawat 8 taon. At mula 1989, tumaas ito ng mahigit 1,412%. Pero hindi lang ito kwento ng pag-unlad. Kasabay ng pagyaman dumating din ang mas malalalim na problema. Mga problemang ngayon ay nagpapabigat sa kanilang posisyon sa mundo. Isa sa pinakamalalang krisis nila ngayon ay ang pagbagsak ng real estate sector. Halos 1/4 ng GDP ng China ay nakasalalay sa sektor na ito. Pero ngayon baon sa utang ang mga developer, mahigit 500 bilyong dolyar. Ang mga dambuhalang kumpanya gaya ng Evergrande at Country Garden ay hindi na nakabayad sa mga obligasyon. Bumaba na rin ang presyo ng bahay sa malalaking lungsod at sa bawat quarter ay lalong lumulubog. Ayon sa Goldman Sachs, umaabot na sa 4 na trilyong dolyar ang kabuuang halaga ng mga unsold na bahay, abandonadong proyekto at mga bakanting lote. Sa mga kabataan, lalong mabigat ang problema. Bago itinigil ng gobyerno ang paglalabas ng datos noong kalagitnaan ng 2023, umabot na sa 21% ang youth unemployment mula sa 15% 2 taon bago yon. Ayon sa independent estimates, posibleng lumampas pa ito sa 30% sa mga lungsod. Habang lumalaki ang bilang ng mga kabataang edukado pero walang mapasukang trabaho, tumitindi rin ang posibilidad ng political instability. At kung iyon ay hindi pa sapat, pababa na rin ang populasyon ng China. Ang kanilang working age population ay umabot na sa tuktok noong 2014 at mula noon ay tuloy-tuloy na ang pagbaba. Ito'y epekto ng mahigpit na one-child policy mula pa noong 1981 na pinagaan lamang noong 2014 pero hindi na ito sapat. Mababa pa rin sa 2.1 births per woman ang kanilang birth rate, ang minimum para mapanatiling balanse ang populasyon.
Dahil dito malamang na tumanda ang bansa bago pa man ito tuluyang yumaman. Noong 2022, bumaba ang kabuuang populasyon ng China sa kauna-unahang pagkakataon mula pa noong Great Leap Forward noong 1958. At sa parehong taon, naungusan na sila ng India bilang pinakamaraming tao sa buong mundo. Pero hindi lang populasyon ang bumagal. Maging ang productivity growth ay humina rin. Mula sa 2.8% noong early 2000s, bumaba ito sa 0.7% kada taon sa nakalipas na dekada. Ibig sabihin nito, hindi na ganoon kaepektibo ang paggalaw ng kanilang ekonomiya kahit may pondo. At kahit na 5% pa rin ang taon ng paglago, mas mataas pa rin sa Western countries. Mas naging dependent na ngayon ang China sa mga panlabas na salik. Isang maling hakbang sa global market at baka tuluyan ng hindi nila maabutan ng Amerika. Nagpapatuloy rin ang paghina ng kanilang impluwensyang pandaigdig. Ang Belt and Road Initiative na dapat sana ay centerpiece ng foreign policy ng Beijing ay naging sagad-sagaran sa problema. Mula sa corruption, environmental damage hanggang sa mga bansang lumalagapak sa utang. Ilang bansa gaya ng Malaysia, Myanmar at ilang African nations ang tumigil na o nirenegosasyon ang mga proyekto mula China. Ibig sabihin hindi na ganoon kaepektibo ang pandaigdigang pakikialam ng China sa pamamagitan ng infrastruktura. At dito pumapasok ang mas delikadong senaryo. Kapag nahirapan ng isang otoritarian na gobyerno sa loob ng bansa, madalas itong lumilihis ng atensyon papunta sa labas. Nationalism at external conflict ang madalas nilang sandigan para muling pagkatiwalaan ng bayan. At para kay Xi Jinping ang Taiwan ang perpektong target. Lalo na't ilang beses na niyang sinabi na bahagi ito ng tinatawag niyang China Dream, ang muling pagkabuhay ng makapangyarihang China. Pero may isa pang dahilan kung bakit gustong-gusto ng Beijing ang Taiwan, teknolohiya. Dahil sa mas pinaigting na export bans mula sa Amerika, Japan at Netherlands, hindi na makabili ng cutting-edge chip equipment ang mga kumpanya ng China. At ang pinakamalaking dagok ang TSMC ng Taiwan na gumagawa ng 70% ng pinaka-advanced na semiconductors ay tumigil na rin sa pagbebenta ng chips sa Chinese firms. Sa panahon ngayon hindi na langis o karbon ang pinakamahalagang yaman, kundi chips. Semiconductors ang puso ng bawat makabagong teknolohiya, mula sa AI, military systems, smartphones hanggang data centers. Kapag hindi ka nakahawak ng mga ito, hindi ka makakasabay sa takbo ng teknolohiya o giyera. Kung mapapasa kamay ng China ang Taiwan, kontrolado na rin nila ang mismong sentro ng global tech supply chain. Para sa Amerika, ito ang posibleng checkmate. At hindi lang teknolohiya ang dahilan, pati lokasyon. Ang Taiwan ay bahagi ng tinatawag na First Island Chain na pumipigil sa China na lumabas papuntang Pacific Ocean. Kung mapasakamay nila ito, mas malayang makakagalaw ang PLA Navy at mas mahihirapan ng Amerika sa pagtatanggol sa Japan at Pilipinas. At sa lahat ng ito may isa pang usaping nagpapalala, ang alyansa ng China sa Russia. Parehong sinasabi ni Xi Jinping at Vladimir Putin na ang Taiwan at Ukraine ay mga bahagi ng kanilang ina na bansa, mga lugar na nawalay at kailangang bawiin. At gaya ng nangyayari sa Ukraine kung saan inakala ng Russia na magiging mabilis ang laban, baka ganoon din ang inaakala ng China. Pero sapat ba ang pagkakatulad na iyon para sabihing tuluyan na ngang papunta sa digmaan ng daigdig? Para kina Vladimir Putin at Xi Jinping, ang pagsakop sa nawalay na teritoryo ay hindi lang simpleng layunin, kundi isang personal na misyon. Para sa kanila, ito ang susi para burahin ang kahihiyan ng nakaraan at muling buhayin ang kapangyarihan ng kanilang bansa. Parehong nagsagawa ng malawakang pagpapalakas ng militar ang Russia at China. Hindi lang para sumugod, kundi para hadlangan na rin ang pagpasok ng mga bansang kanluranin. At sa ilang bahagi, epektibo ito. Ang giyera sa Ukraine ay tila babala para sa hinaharap ng Taiwan. May mabuti at masamang mensahe itong dala. Sa isang banda, pinatunayan ng Ukraine na kahit mas maliit na bansa, kayang lumaban basta may sapat na armas at tibay ng loob. Ang tagumpay nila sa pagpapabagsak ng mga barkong pandigma ng Russia gamit ang missiles at drones ay nagpakita kung gaano kaepektibo ang asymmetric warfare. Ito mismo ang estratehiyang tinatawag na porcupine defense na inaaral na rin ng Taiwan. Pero sa kabilang banda, ang pag-aatubili ng kanluran na direktang harapin ng nuclear-armed Russia ay maaaring magbigay ng maling signal sa China. Kung hindi agad sumabak ang Amerika sa Ukraine, baka isipin ng Beijing na ganoon din ang mangyayari kung salakayin nila ang Taiwan, na baka kaya nilang makalusot kung mabilis at matindi ang unang atake. At dito papasok ang pinaka nakakabahalang aral.
Baka nakikita ng China na ang pagkakamali ng Russia ay ang hindi agad paglusob ng buo at mabilis. Sa kabila ng pressure mula sa kanluran, patuloy ang suporta ng China sa Russia. Sa pamamagitan ng diplomasya, kalakalan at teknolohiyang tulong, pinapadulas nila ang epekto ng mga Western sanctions. Oo, nasira ang reputasyon ng China sa ilang bahagi ng Europe, pero tuloy pa rin ang alyansa. Lalo itong nagpapalala ng sitwasyon. Dahil habang pagod na ang mga bansang kanluranin sa suporta sa Ukraine, baka kulang na ang pondo o armas para pigilan ng China. At habang tinutulungan ng Beijing ang Russia na umiwas sa sanctions, natututo rin sila kung paano protektahan ang sarili sakaling sila naman ang parusahan kapag umatake sa Taiwan. Pero ang pagkakaiba ng Taiwan conflict, direktang sangkot dito ang Amerika. Sa Ukraine, minor role lang ang ginampanan ng US sa simula. Pero kapag ang Taiwan ang sinalakay, halos imposibleng umiwas ang Amerika. Sa ilalim ni dating Pangulong Joe Biden, ilang beses niyang hayagang sinabi, sa apat na magkakahiwalay na pagkakataon, natutulong ang Amerika kung aatakehin ng Taiwan. Bagamat binalikan ng White House officials ang pahayag na ito at sinabing nananatili ang strategic ambiguity, malinaw pa rin ang mensahe. Seryoso ang commitment ng Amerika. Pero sa ilalim ng panibagong administrasyon ni Pangulong Donald Trump, naging mas mahirap basahin ang posisyon ng Amerika. Sa kampanya pa lang noong 2024, sinabi na niya na dapat magbayad ang Taiwan para sa sarili nitong proteksyon. Matapos siyang maupo ulit sa pwesto, nagkakaroon ng halo-halong signal. May mga opisyal na naninindigan sa alyansa at may iba namang tila gustong lumayo. Mas lalong humihirap ang sitwasyon dahil sa sariling problema ng Amerika, politika, kakulangan sa infrastruktura at problema sa budget. Sa dami ng commitments nito sa Europe, Middle East at iba pang rehiyon, mas kaunti ang natitirang pondo at pansin para sa Asia. Mas pinalala pa ito ng labanan sa teknolohiya. Nagpatupad si Biden ng mahigpit na pagbabawal sa pagbenta ng makabagong semiconductor tech sa China. Pinanatili ito ni Trump at tila pinag-aaralan pa ang mas malawak pang restrictions. Bilang ganti, pinabilis ng China ang paggawa ng sarili nilang chips at sinimulan na rin nilang limitahan ang export ng mga rare earth materials, mga elementong mahalaga sa paggawa ng EVs, smart weapons at iba pa. Sa pananaw ng Beijing, ang magulong signal na ito ay parehong babala at oportunidad. Kapag abala ang Amerika sa panloob nitong problema, posibleng hindi ito agad makakilos. Pero sa kabilang banda, dahil sa unpredictable na ugali ni Trump, baka lumobo agad ang tensyon kung mali ang kilos ng China. Ang tanong ngayon, sa paningin ng China, bukas ba ang bintana ng oportunidad o unti-unti na ba itong nagsasara? At kung dumating ang araw na magdesisyon silang lusubin ng Taiwan, kailan ito mangyayari? Ayon kay Admiral Philip Davidson, dating commander ng Indo-Pacific Command ng US, ang pinakamalamang na taon ay 2027. Sa panahong ito, inaasahan na handa na ang military modernization ng China para sa isang full-scale invasion. Sakto rin ito bago matapos ang ikatlong termino ni Xi Jinping sa 2028. Kung sakali, maaari niyang gamitin ito upang tuluyang iselyo ang kanyang pamumuno at magkaroon ng titulo bilang leader for life. Pero baka mas maaga pa sila kumilos. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang depensa ng Taiwan. Kaya baka mas piliin ng Beijing na kumilos habang abala pa ang Amerika sa Ukraine. Kung magaganap ang digmaan, ito raw ang inaasahang estratehiya. Sisimulan sa cyber attacks, susundan ng naval blockade para putulin ang ekonomiya ng Taiwan. Habang pinipilit nilang pasukuin ang isla, ilulunsad nila ang long-range missile attacks laban sa mga base ng Amerika at Taiwan sa paligid upang bawasan ang kakayahan nitong lumaban. At kapag tinamaan ang mga base ng US, posibleng tawagin ng Amerika ang Article 5 ng NATO, isang kasunduang nagsasaad na kapag inatake ang isa, kailangan tumulong ang lahat. At kung mangyari ito, maaring pumasok sa giyera ang 31 bansang miyembro. Sa harap ng napipintong panganib na ito, may pag-asa pa bang maantala ang giyera? Para sa Amerika, kailangan ng balanseng hakbang. Magpakita ng lakas pero umiwas sa pang-uudyok. Kailangan din nilang mag-invest sa mga sistemang makatutulong sa Taiwan gaya ng anti-ship missiles, air defense, submarines at unmanned systems. Para sa Taiwan, kailangang maging porcupine, isang bansang mahirap kainin. Hindi nila kailangan ng high-profile na barko o eroplano, kundi mga estratehikong armas, distribusyon ng critical infrastructure, stockpile ng pagkain at gasolina, at paghahanda ng mga mamamayan sa resistensya.
Para sa China naman, ang tanging paraan para maiwasan ang giyera ay ang tanggapin na baka hindi mangyari ang reunification sa panahon ng kanilang kasalukuyang pamumuno. Isang bagay na taliwas sa halos 80 taon nilang paghihintay. Pero tila lahat ng bansa ay naglalakad sa kabaligtaran ng direksyong ito. Sa Amerika, ang pagpigil ay minsang itinuturing na kahinaan, lalo na sa ilalim ni Trump na tinitingnan ang diplomacy bilang transaksyon. Sa Taiwan, ang kabataang henerasyon ay mas malapit na sa kalayaan kahit tahimik lang ang karamihan. Sa Beijing, ang matinding nationalistic propaganda ay naglagay kay Xi sa alanganin dahil kahit gusto niyang umatras, baka tingnan ito bilang pagtataksil. Kung hindi magbabago ang alinman sa mga ito, tila napipilitan ang China na kumilos. Dahil kung hindi, baka mawala muli ang pangarap nilang kapangyarihan at bumalik sila sa anino ng kasaysayan. Pero kayo, anong tingin ninyo? Mangyayari ba ang digmaan sa pagitan ng Amerika at China sa loob ng dekadang ito? O may pag-asang maiwasan pa rin ito? Habang nakatutok ang mundo sa Taiwan, maraming hindi napapansin ang epekto ng posibleng giyera sa buong Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Kung sumiklab ang digmaan, malamang na madamay ang mga bansang malapit sa Taiwan Strait, hindi lang dahil sa lokasyon, kundi dahil na rin sa kanilang mga kasunduan at base military na konektado sa Amerika. Ang Pilipinas, halimbawa, ay may Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na nagbibigay daan sa paglagay ng mga tropang Amerikano sa loob ng bansa. Kung umatake ang China sa mga EDCA sites, automatic nakasali ang Pilipinas sa gulo. Bukod pa rito, maaaring maputol ang mga pangunahing sea lanes na dinaraanan ng halos kalahati ng global trade. Ang West Philippine Sea at South China Sea ay mga daanan ng langis, pagkain, electronics at hilaw na materyales. Kapag pinutol ng China ang access sa mga rutang ito o tinamaan sa giyera, hindi lang Taiwan ang luluhod, kundi pati ang mga bansang umaasa sa international shipping. Hindi rin ligtas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Sa loob lang ng ilang araw mula sa pagsiklab ng gulo, maaaring bumagsak ang merkado, magsara ang mga pabrika at mawalan ng kabuhayan ang milyon-milyong manggagawa sa Southeast Asia. Lalong-lalo na kung maipit ang produksyon ng mga semiconductors dahil halos lahat ng bansa ay nakadepende rito, mula telepono hanggang medical devices. Pero habang abala ang mundo sa labas, may nagaganap ding tensyon sa loob ng China mismo. Hindi iisa ang opinyon sa loob ng China tungkol sa Taiwan. Oo, kontrolado ni Xi Jinping ang narrative. Pero sa mga lihim na bulungan, may mga general, negosyante at technocrats na nag-aalinlangan. Alam nilang ang giyera ay hindi gaya ng sa propaganda. Hindi ito madali at hindi ito walang kapalit. May mga elite na takot sa posibilidad ng sanctions, ng pag-freeze sa kanilang assets abroad at ng internal unrest kung bumagsak ang ekonomiya dahil sa giyera. At habang pinapalakas ni Xi ang kontrol sa gobyerno, hindi nito nabubura ang tensyon sa loob ng bansa. Ang kabataang Chino ngayon ay mas pragmatic, mas gusto ng trabaho, seguridad at modernong pamumuhay kaysa giyera. At kung mawalan ng trabaho ang milyon-milyon pa dahil sa kahihinatnan ng digmaan, posible ring lumakas ang boses ng oposisyon, kahit lihim. Kasabay nito, isa pang bagong larangan ang unti-unting lumalaki, ang labanan sa teknolohiya. Ang AI, satellite warfare, hacking at surveillance tech ay naging bagong armas. Posibleng hindi missile ang unang titira sa Taiwan, kundi isang coordinated cyber attack na magpapabagsak sa kuryente, komunikasyon at sistema ng gobyerno. Naghahanda na ang China sa ganitong klase ng silent warfare, tahimik pero nakamamatay. May mga ulat na nagtatayo na ang China ng sariling data bubble para maprotektahan ang digital infrastructure nito laban sa Western sabotage. At hindi rin malayong gamitin nito ang AI-generated propaganda para lituhin ang populasyon ng Taiwan, sirain ang tiwala ng mga tao sa pamahalaan at pasukuin ang kanilang will to fight kahit wala pang mismong sundalong sumasakop. At kung lumala pa ito, posibleng pati ang mga satellite systems na ginagamit ng mga bansa para sa GPS, logistics at surveillance ay targetin din. Sa isang modernong giyera, maaring ang unang casualty ay ang impormasyon. Kaya kung may tanong pa sa ngayon kung bakit tila hindi na mapipigilan ang banggaan sa pagitan ng Amerika at China, ang sagot ay simple. Napakaraming puwersang nagtutulak dito at halos wala ng puwersang pumipigil. Ang tanging tanong na lang ay kailan, paano at gaano kalawak ang magiging epekto nito sa ating lahat.